Pwede na tayong magsimula. Ang mga sinabi ko sa iyo, hindi mo ba talaga ipagsasabi? Ito ang pinaka-basic na prinsipyo ko. Kung hindi ko man lang ito magawa, hindi na ako dapat magtrabaho rito. At saka, sa sitwasyon kong ito, ano pa ang ipinag-aalala mo? Sige, sasabihin ko na. Huwag kang maingay. Maliban na lang kung gusto mong marinig ng mga tao sa labas. Kuya Sen, huwag po kayong ganyan. Tingnan mo ako, magpakabait ka lang. Matatapos din ito agad. Bakit ka pa nagpapanggap? Kung talagang inosente ka, bakit ganyan ang suot mo? Hindi ba't gusto mo akong akitin? Panalo ka na. Nag-report ka ba agad sa pulis? Nagpa-check up ka ba sa ospital? Siya ang presidente ng grupong Sen. May kapit siya, kaya hindi ko kayang magsumbong. At nalaman ko kinalaunan, nalaman kong buntis ako. Pinatira niya sa akin ng bata. Sabi niya babayaran niya ako. Hinahayaan mo lang siya. Wala na talaga akong magagawa. Wala nang takas noon. At hindi ko masabi sa mga magulang ko. Kaya pinili ko na lang siyang pakasalan. Pero... Salamat. Pagkatapos naming magpakasal, doon ko lang nalaman na ito na ang simula ng bangungot. Sige. Alam ko na. Babalik na ako. Oras na para tumugtog ka, dakilang pianista. Sige, Kukunin ko lang ang kotse. Napakahusay talaga. Siguradong magiging mahusay kang musikero sa hinaharap. Bukas ay ang anniversary natin ng asawa ko. Gusto ko siyang isurprise. pasensya na po, Ginoo. Hilig ko lang po ang pagtugtog. Taos puso kitang inaanyayahan para sa amin ng asawa ko na gumawa ng isang romantikong solo natin. Hello po, Ginoo. Ang girlfriend ko ay Oh, pasensya na, hindi ko alam. Musi. Si Ginoong Sen ay suki ng restoran at paubayan na lang natin. Bakit hindi natin gawin? Sige na nga, Maraming salamat talaga sa inyo. May gagawin ako sa concert bukas. Baka hindi kita maihatid. ayos lang, magta-taxi na lang ako. Sige, mauuna na ako. Mag-ingat ka sa daan. Kin lang. Ako. Pasensya na. Hindi pa ako handa. Magpahinga ka na ng maaga. Mauuna na ako.
Ate, iimbestigahan ko kung may kinalaman ba si Kinlang sa pagkamatay mo? Bakit ikaw? Magandang araw, Ginang Jusin. Mula ako sa pamamahala ng subdivision. Ang babaeng ito, hinahanap si Ginoong Sen. Bulag siya at nahihirapan, kaya sinamahan ko na siya rito. Hinahanap ang asawa ko. Nasa business trip siya. Wala siya sa bahay. Ginang Ju, maligayang anibersaryo. Pinapunta ako ng asawa niyo para tumugtog ng piano. Ito ang kanyang calling card. Hindi na kailangan. Nagbayad na po siya. Talaga bang hindi ka nakakakita? Pianista ako sa restoran. Kilala ko ng mga tao roon. Pinapunta niya ako rito ngayon. Tuloy ka. Hindi ba't isa kang psikologo? Ang laking pagkakataon na mapunta sa bahay ni Ginang Ju. Libangan ko lang ang pagtugtog. Tatawagan ko muna ang asawa ko. May bisitang dumating. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Ganoon ba? Walang gamit pang sanggol dito. Hindi mukhang may anak kayo. Sige na, ibaba ko na. Pasensya na sa pagtatanong, Dr. Lee. Bulag ka ba talaga? O nakakakita ka pa ng kaunti? Hindi na po talaga ako nakakakita. Ginang Ju, nadapa ako sa dilim noong bata pa? Sira ang mata. Kahit bulag, nakakatugtog pa rin. Tagapayo ang pangunahing trabaho ko. Hilig ko lang ang musika. Ang dalawa na ito ay bihira, mga kasanayang hindi kailangan ng mata. Pandinig lang ang kailangan. Sige. Dahil nandito ka na rin lang. Tumugtog ka na ng isa. Hindi ko akalain ito. Hindi lang mahusay sa medisina. Pati sa musika ay magaling din. Pero, bakit bigla itong huminto? Nagmamadali akong umalis? Maaari bang gumamit ng banyo? Siyempre naman. Sige, tumugtog ka lang. Pabalik na ang asawa ko.
Dapat ay todo na to. Patayin na rin natin ang bulag na iyan para walang makakaalam sa ating ginagawa. Hindi pwede. Kasama niya ang pamamahala ng gusali. Magdududa sila kapag may nangyari ngayon. Sabi mo nasa business trip ang asawa mo? Bakit bigla siyang bumalik? At bakit naging ganyan ang itsura niya? Malay ko ba kung anong kalokohan ang ginagawa niya? E paano naman? Anong gagawin sa bulag sa labas? Mabuti na lang at bulag siya. Maaari. Natin siyang gamitin para palabasing bumalik si Sen Puseng. Iligpit mo na ang kanyang katawan. Maghahanda na ako sa lahat ngayon. Napakaganda talaga nito. Dahil sa musika mo, gumaan ang pakiramdam ko sa lahat ngayon. Isang karangalan na paglingkuran kayo. Siguradong nakabalik na ang asawa ko. Gusto mo bang gamitin ang paraang ito para patawarin kita? Sinasabi ko sa iyo, ito na ang huling beses. Kapag sinubukan mo pa akong saktan muli, tapos ka na talaga. Huwag kang magsalita, sabay nating panoorin. Napakahusay talaga nito. Salamat sa pagpunta mo ngayong araw. Maraming salamat, sir. Mahal, pasok muna tayo sa loob. Napakahusay talaga nito. Salamat sa pagpunta mo ngayong araw. Talagang napaka. Mahal, kararating mo lang. Aalis ka na naman? Isang araw ka lang nagpahinga, tapos aalis ka na agad? Nandito ka pa naman. Sige na, paalam. Ganyan siya palagi. Iniiwan akong mag-isa. Umaalis nang walang kibo. Mag-isa lang ako, gabi-gabi, kahit kumukulog o umuulan. Anong gusto mong inumin? Huwag na po, madam. Salamat. Hindi ko rin alam ngayon kung kailan siya babalik. Sige, umalis ka na. Tutulungan na kita. Huwag na po, madam. Sanay naman akong mag-isa. Sandali lang. Ang cellphone mo. Salamat. Hanggang dito na lang kita maihahatid. Kailangan ko na kasing bumalik sa trabaho. Grabe, ganito na ba talaga? Kakapal ang mukha ng mga scammer?
Musi, narito na ako para sunduin ka. Bilis, sumama ka sa akin sa pulis. Mahuhuli na tayo kapag nagtagal. Murder! Ito ay murder! Anong murder? Paano magkakaroon ng murder sa sikat ng araw? Makinig ka sa akin, may nagaganap talagang murder. Totoong may nagaganap na murder. Kung hindi ay mahuhuli na tayo. Wala nang oras para magpaliwanag. Tara! Tara na sa presinto. Anong murder? Kuya, bakit ka narito? Kuya, Musi, ito ang kuya ko, si Kin Yusian. Anong pagpatay ang sinasabi nyo? si Doktor. Pinatay si Doktor. Sino ba si Doktor? Si Doktor ay ang aking guide dog. Hindi siya gusto ng kapitbahay ko at gusto nila siyang patayin. Ilang araw na siyang hindi bumabalik. Nitong mga araw ay tungkod lang ang gamit ko. Paano naman nangyari iyon kay Doktor? Paano mo nalaman? Nakita mo ba ng sarili mong mga mata? Kuya, isa akong bulag. Paano ko iyon makikita? Sasamahan ka naming maghanap. Kin lang. May kukunin ka lang para sa akin. Kuya Shan, bakit wala pa si Kin lang? Walang maparkingan sa labas. Naghahanap lang siya ng pwesto. Babalik din siya agad. Sige, Mukhang wala namang masyadong tao rito. Bakit ang daming sasakyan? Ping Han. may kainan ng lamang loob sa tapat. Maraming kumakain doon madalas. Tuwing dumadaan ako, naaamoy ko ang tupa. Ang amo roon ay sumisigaw. Matindi ang puntong Bejiang. Ang aso mo. Anong kulay? Kulay dilaw. Sigurado ka ba? Iyon ang sabi nila. Hindi ito magkakamali. Kuya Shan, gusto mo ba ng tsaa o tubig? Tubig. Sige, isasalin ko. Kuya Sian, uminom ka. Kuya Shan, nandyan ka pa ba?
Kuya Sian, nakikiusap ako sa'yo. Pwede mo ba akong tulungang hanapin si doktor? Tayo na lang ang magkasama. Hindi ko kayang wala siya. Kuya Sian! Ano ang tunog na iyon? Ayos ka lang ba? Bumalik na ba si doktor? Doktor! Doktor, ikaw ba ang bumalik? Doktor! Doktor, bumalik ka na! Doktor! Salamat, Kuya Sian. Doktor, 2 araw ka nang hindi kumakain, di ba? Siguradong gutom na gutom ka na. Ipaghahanda muna kita ng makakain. Musi, kuya, nandito na ako. Nahanap na ba ang doktor? Nahanap na. Salamat kay Kuya Sian. Dahil nahanap na ang aso, mauuna na akong umuwi. Kung may kailangan ka man, sabihin mo lang kay Kinlang at ipapaalam niya sa akin. Salamat, Kuya Sian. Mag-ayos na tayo para sa restoran. Maghihintay ako sa baba. Servidor. Tawagin mo siya rito. May itatanong ako sa kanya. Binibining Lee, may ginang sa ika-6 na mesa na gustong makausap kayo. Pasensya na. Ngayong araw, Sige na, magtrabaho ka na. Ako na ang sasama sa kanya. Sige po. Maupo ka. Ginang Ju. Ang talas talaga ng pandinig ng isang musikero. Isang salita lang, nakilala mo na agad ako. Mula nang mabulag ako, naging mas sensitibo na ang aking pandinig. Kaya noong tumutugtog ka sa bahay namin, ano ang narinig mo? Narinig ko na napakabuti ng relasyon ninyo ng asawa nyo at may puwang pa para magkaayos. Ginang Ju, nandito rin po pala kayo para kumain? Ay, Jinang Kiao. Ito ba ang pianistang pumunta sa bahay nyo para tumugtog kaninang umaga? Oo, nasa business trip ang asawa ko kanina, kaya nakinig lang ako ng sandali. Kaya heto, pumunta ako sa restoran kung saan siya tumutugtog, para uminom at makinig. Nasa business trip si Ginoong Sen? Oo. Hi, tuwing aalis siya ay hindi siya nagpapaalam. Basta na lang siyang umaalis. Hindi ba nasa bahay si Ginoong Sen? Pagkaalis ng binibining ito kaninang umaga, may nakita akong lalaki na may tulak na maleta na lumabas sa bahay niyo. Hindi ba siya si Ginoong Sen? Mukhang hindi nga siya iyon. Ginang Kiao, siguradong nagkakamali ka lang. Nagkamali ba talaga ako? Sige. Ayos lang. Sa tapat ng bahay ko, may CCTV naman. Titingnan ko na lang pag uwi ko. Maiwan ko muna kayo. Ginang Ju, kailangan ko na pong tumugtog. Binibining Musi. Gustong gusto ko ang iyong pagtugtog. Maaari mo bang tugtugin ng isa pang kanta? Ginang Ju, tutugtog na po ako. Baka nagkakamali ka ng intindi. Ang ibig kong sabihin, gusto ko sa tahimik na lugar. Pumunta tayo sa bahay ko. Tamang-tama. Nandun na ang nene ko. Mahilig talaga siya sa musika. Gusto kong turuan mo siya. 5,000 piso kada klase. Hindi po pwede iyon. Ginang Ju, kailangan ko pang pumasok sa ospital at tutugtog sa restoran mamaya. Ayos lang. Ako na ang bahala sa oras sa restoran. Pwedeng 1, 3, 5 karito at 2, 4, 6 sa bahay ni Ginang Ju.
Musi, alam kong ang musika ay ang pangarap mo at saka napakaganda ng alok ni Ginang Ju. Huwag ka na mag-alinlangan. Sige na. Binibining Musi, mabababa ang alok ko sa iyo? Hindi po. Hindi ganoon. O baka naman, ayaw mo lang talagang pumunta? Hindi po. Mabuti naman. Sasabihan ko na ang nene ko na hintayin tayo sa bahay. Ngayon na po ba agad? Galingan mo. Sandali lang. Sino po ang kailangan nila? Magandang araw. Mula sa kumpanya ng gas. Mag-inspeksyon lang po ako. Sige, pasok po kayo. Mag-isa ka lang ba sa bahay? Ang asawa ko, maagang pumanaw, walang anak. Mag-isa lang ako rito. Teka, bakit parang nakita-nakita dati? Hoy, hindi ba ikaw yung gas inspector? Bakit mo ginalaw ang computer ko? Hoy, hindi. Bakit mo binubura ang video ko? Ikaw yung kaninang umaga na lumabas sa bahay ni Ginoong Sen. Sino ang nagsabing tumingin ka sa bawal at magsalita ng bawal? Ate, ito ba ang kinuha mong guro sa piano? Para sa akin? Tama, mahirap kunin ang gurong ito. Dapat kang mag-aral ng mabuti. Huwag kang mag-alala, ate. Mag-aaral ako ng mabuti. Oo nga pala, may gagawin pa ako sa kumpanya? Lalabas muna ako. Tara na po, guro. Bakit ngayon mo naisip ang kumilos? Ang hayaan siyang mabuhay ng kahit isang segundo ay panganib para sa atin. Hindi dapat malaman ng iba ang ginagawa natin. Huwag kang mag-alala. Ang mga kuha sa CCTV sa computer ay nabura ko na lahat. Walang makakahanap ng anumang ebidensya. Paano mo balak asikasuhin siya? Dating paraan. Itatali sa bato at itatapon sa ilog. Sige na. Ang mga bagay na ito ay ipaubaya mo na sa akin. Mag-focus ka na lang sa paglipat ang yaman. Kapag nakaalis na tayo, walang makakaalam sa nangyari. Hoy, wag mo akong hawakan gamit ang kamay na pumatay. Paano naman yung bulag? Huwag kang mag-alala. Pinapunta ko na ang kapatid ko para subukan siya. Guro, doon sa kanang balikat mo ay may isang napakalaking gagamba. Tingnan mo, sobrang laki talaga nito. Mag-focus ka ng mabuti sa pag-aaral. Huwag kang gulat-gulat at magpa-distract. Sige po, naintindihan ko na po. Nauuhaw ka na ba, guro? Uminom ka muna ng tubig. Sige. Ay, pasensya na po, guro. Hindi ko po sinasadya iyon. Punasan mo agad ito. Doon sa may taas.
Hindi pwede. Tumawag ng pulis. Hindi, kailangang makaalis bago nila ako makita. Masyadong delikado rito. Guro Musi, medyo nauuhaw ako. Maaari mo ba akong ikuha ng tubig? Sige. Pupunta na ako. Dahan-dahan, medyo mainit ito. Mahirap sigurong mamuhay ng mag-isa, di ba? Sa loob ng maraming taon, nasanay na rin ako rito. Tutulungan na kita. Ang tagapamahala ng restoran, siya ba ang nobyo mo? Ang tinutukoy mo ba ay si Kin lang? Mabuting magkaibigan lang kami. Halata naman. May gusto siya sa iyo. Gustong gusto ka niya. Maligamgam na, pwede nang inumin. Mainit pa ito. Iinom ako mamaya. Alam ko namang hindi ka bulag. Bakit mo ako niloko? Ginangju, ayaw kong masangkot dito. Gusto ko lang kumita ng pera. Dapat mo na akong pakawalan. Bakit mo ako niloko? Ginangju, hindi ako tatawag ng pulis. Isa akong bulag. Wala akong nakikita. Akala ko noon ay bulag ka, kaya pinatuloy kita sa bahay. Wala akong sasabihin. Pangako, Bakit ka? Nagpanggap na bulag? ang mga nagpupunta sa psikologo ay may kani-kaniyang sikreto. Gusto ko lang na magtiwala sila para dumami ang aking pasyente. Tungkol sa bagay na ito, ilang tao ang nakakaalam? Walang nakakaalam. Ako lang ang nakakaalam nito. Talaga? Totoo talaga. Totoo. Dahil ikaw lang ang nakakaalam, mas madali na itong ayusin. Juju, kunin mo lahat ng pera sa loob ng vault. Umalis tayo ng palihim ngayong gabi. Mahal, bilisan mo.
Dito sa bahay ng pianista. Oo. Bakit mo ako pinapunta rito nang ganito kabilis? Anong nangyari sa bulag na ito? Hindi talaga siya bulag. Ang lahat ng ginawa natin, nakita niya ang lahat. Wala na akong ibang magagawa. Kaya nilason ko ang mga mata niya. Ano? Nagpapanggap lang siya? Bakit hindi mo na lang siya tinuluyan? Ako. Nakabili lang ako ng gamot. Napampabulag sa kanya. At dahil bulag na siya, walang maniniwala sa sasabihin niya. Hindi pwede. Hindi nga siya nakakakita pero nakakapagsalita siya. Ang bagay na ito ay hindi dapat malaman ng kahit sino. Hindi natin siya pwedeng hayaang mabuhay. Bulag na siya. Hayaan mo na siya. Huwag ka nang pumatay pa. At saka, malapit siya sa tutoy mo. Kahit magkasama pa sila, hindi pa rin pwede. Lalo na, nagpanggap siyang bulag para lokohin si Kin lang, mas dapat siyang mamatay. Sige na, bumalik ka na muna. Ako na ang bahala sa iba. Huwag mo munang galawin ang mga kahon sa pantalan ng donggang. May ilalagay pa ako. Ang mga mata ko. Ang mga mata ko. Ang mga mata ko, bakit wala na akong makita? Ano ang ginawa mo sa mga mata ko? Ginangju, nagmamakaawa ako sa inyo. Wala talaga akong sasabihin kahit kanino. Ginangju, bulag na ako ngayon. Wala nang maniniwala sa mga sasabihin ko. Nagmamakaawa ako, pakawalan niyo na ako. Ginangju, ang mga sinabi niyo sa akin ngayong gabi, hindi ko iyon ipagsasabi. Isama niyo na ang nene niyo at umalis na. Hindi na tayo kailanman magkikita pa. Hindi na tayo magkikita pa. Alam ko naman na, sa totoo lang, ayaw niyo talagang pumatay ng tao? Binulag niyo lang ang mga mata ko para lang mailabas ang inyong galit. Para lang mailabas ang inyong galit. Si Qin Yuxian ang pumatay sa lahat. Siya ang may gawa ng lahat at wala kayong kinalaman dito. Magsalita ka. Ano ang pinag-usapan ninyong dalawa? Kuya Sian, ikaw pala iyan. Kapag hindi mo sinabi ng lahat-lahat at nang malinaw sa akin ang lahat, ipapadala kita agad kay kamatayan. Manatili ka lang dito ng tahimik. Babalikan kita mamaya para tapusin ka. Ate, ito na ang huling 2 bag. Sige, tara na. Hindi na tayo babalik sa lugar na ito kailanman. Ate, Mahal, bakit ka nandito? Saan kayo pupunta? Uuwi lang kami ni Ading. Uuwi? Kailangan bang magdala ng ganitong karaming pera pa uwi? Makinig ka, magpapaliwanag ako. Musi, bakit ka nandito? Kinlang, bakit ka nandito? Pumatay ng tao sina Qin Yuxian at Jusin. Pinatay nila sina Sen Puseng at Qialing. Gusto rin nila akong patayin. Aalis ako para magsumbong sa pulis. Paano mangyayari iyon? Kinulong ako rito ni Qin Yuxian. Binulag ni Jusin ang mga mata ko. May nabangga ako na malamig na bagay doon kanina.
Iyon ay. Bangkay. Huwag kang matakot, titingnan ko lang. Anong ginagawa mo? Alis. Kuya, anong ginagawa mo rito? Halos maloko ako ng hayop na to. Gusto niyang tumakas dala ang pera. Hindi mahal. Itinago namin ng kapatid ko ang pera. Para hanapin ka mamaya. Mahal na mahal kita. Paano kita magagawang lokohin? Ha? Ginagawa mo ba akong tanga? Tinulungan kitang patayin si Sen Puseng at ang babaeng yun. Tapos tumakas ka dala ang pera at isinisi ang lahat sa akin. Ang galing mong magplano. Kinyusian. Akala mo ba mabuti kang tao? Lumapit ka lang sa akin para sa pera. Akala mo ba hindi ko alam? Hindi ba 50 milyong dolyar yon? Nasaan ang iba pang pera? Gusto mong malaman? Halika rito. Hahaha. Gusto mong malaman kung nasaan ang pera? Manigas ka. Kuya, huwag mo nang ituloy ang pagkakamaling ito. Nakapatay na ako. Pinapaalis mo sila. Tingin mo ba posible yan? Kuya, pakawalan mo kami ni Musi. Pangako, wala kaming sasabihin. Pag nakuha ko na ang pera, tayong magkapatid ay makakatakas na tayo. Sa oras na yon, kahit anong babae ang gusto mo. Ngayon dahil sa bulag na to, kakalabanin mo ako? Kuya, mahal ko si Musi. Kung wala siya, para saan pa ang pera? Anong saysay nito? Kahit na nagpanggap siyang bulag para lokohin ka? Siguradong hindi niya ako niloloko. May dahilan siya kung bakit. Kuya, wag mo nang ituloy to. Nakikiusap ako sa iyo. Tayo na lang hanggang ngayon. Tama na. Pagod na akong maging mahirap, sawang-sawa na ako. Sa pangmamaliit, ayoko nang mabuhay ng ganito. Kuya. 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 Ayos lang, kin lang. Matatapos din ang lahat ng ito. Darating ang mga pulis para sa iyo, pero wala kang kinalaman dito. Mamuhay ka na lang ng tahimik. Kuya, tumigil ka na. Kuya, huwag ka nang gumawa ng katangahan. Huwag ka nang madamay. Sa totoo lang, gusto ko talaga ang nene mo. Ha ha ha. Hindi pwede. Hindi pwede. Huwag mong saktan ang nene ko. Halika rito. Huwag kang gagalaw. Bitawan mo ako. Huwag kang malikot. Bitawan mo siya. Mukhang mas kaakit-akit ang nene kaysa sa ate niya. Kailangan ko siyang paligayahin ng husto. Ang pera ko ay nakatago sa basurahan sa garahe sa silong. Dapat ganito na lang noon pa. Kuya, Musi, tulungan mo ako. Tulungan ka? Ang lahat ng ito ngayon ay dahil sa iyo. At gusto mo pang tulungan kita? Parang awa mo na. Halagan mo ako bilis. Isasama kita paalis. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Sa kalagayan ko ngayon, wala na akong dapat ikatakot. Kung kasama kitang mamamatay, hindi na ako mag-iisa. Babayaran kita. Bibigyan kita ng 10 milyong dolyar. Kalagan mo lang ang mga tali ko. Kay kinyusian ang lahat ng pera. Anong pera ang mayroon ka? Fake ang address na binigay ko sa kanya. Wala doon ang pera. Musi. Musi. Tulungan mo akong kalasin ito. Isasama kita. Bakit naman ako maniniwala sa'yo? Musi. Mula ngayon din. Mula rito hanggang silong ay 30 minuto. 1 oras ang balikan. Wala na akong oras para magpaliwanag. Huwag ka nang mag-aksaya ng lakas. Hindi kita tutulungan. Mula sa simula, hindi ko binalak na patayin ka. Alam kong wala kang kinalaman sa bagay na ito. Bibigyan kita ng 10 milyong dolyar. Magagamit mo iyon para sa iyong mga mata. Makakakita ka rin muli sa lalong madaling panahon. Ipinapangako ko sa iyo. Totoo ba ang sinasabi mo? Musi, huwag kang makinig sa kanya. Hindi mapagkakatiwalaan ang taong ito. Pangako. Totoo ang bawat salitang sinasabi ko. Pakawalan mo lang kami ni Nene. Pangako, bibigyan kita agad ng 10 milyong dolyar. Mapapagamot mo ang iyong mga mata. Hindi ba gustong magbukas ni Kinlang ng restoran? Matutupad mo rin ang iyong
Pangarap sa musika. Hindi ba maganda iyon? Walang patunay ang sinasabi mo. Bakit kami maniniwala sa iyo? Damay-damay na tayo ngayon. Kapag bumalik na si Kim Yusian, walang sino man sa ating apat ang mabubuhay. Sige, paniniwalaan kita sa huling pagkakataon. Kalasin mo muna ako. Sandali. Musi, masyado siyang tuso. Paaminin muna natin siya kung nasaan ang pera. Isasama natin siya roon. Hindi ka pa ba naniniwala sa akin? Bilisan mo at kalagan mo ako. Ayaw mo na bang mapagaling ang mga mata mo? Tama si Kin lang. Masyadong tuso ang taong ito. Sino ang nakakaalam kung totoo o hindi? Magsalita ka. Saan nakatago ang pera? Hindi ko pa pwedeng sabihin sa'yo ngayon. Kung ganoon, ay maghihintay tayo. Hanggang sa bumalik ang kuya ko. Isasama ko si Musi, paalis. Ikaw at ang iyong nene. Sige, sasabihin ko na sa'yo. Wala sa basurahan ng pera. Nasa paradahan sa silong lang ito. Sa loob ng bago kong biling kotse. Ano ang plaka ng kotse? Bakit ka nagmamadali? Malalaman mo rin pagdating doon. Sa ganitong pagkakataon na hindi ka pa rin tapat? Sige. Musi, Hoy! Sandali. Ang plaka. 7527. Kin lang. Nag-isip ako. Tumawag na lang tayo ng pulis. Masyado nang maraming buhay ang nawala rito. Musi, nababaliw ka na ba? Paano ang pera kapag nagpulis? Kapag nakuha ang perang ito, mabibigyan ka namin ng isa pang bagong korneya. Galing sa masama ang perang ito. Madadamay tayo kapag ginastos ito. Hindi na tayo malilinis habang buhay. Magre-report ako sa pulis. Ibigay mo sa akin ang cellphone. Magre-report ako sa pulis. Hindi pwede. Ibigay mo ang cellphone. Hindi pwede. Bitawan mo ako. Hindi pwede. Magre-report ako sa pulis. Hindi pwede. Ibigay mo ang cellphone. Hindi pwede. Bitawan mo ako. Hindi pwede. Hindi pwede. Kasabot mo pala si Kim Yusian. Nagpapanggap lang pala kayo. Bagong sasakyan. Siyam 5, 27. Narinig mo ba? Anong ibig mong sabihin? Anong pagpapanggap? Nagpapanggap lang silang lahat. Sabi nang huwag kang tatawag ng pulis. Bakit ba hindi mo maintindihan? Hindi ba pwedeng tapusin na lang natin to? Kailangan mo pang gawing komplikado. Napakasama mo. Walang hiya. Huwag kang malikot dyan. Kapag nakuha ko na ang pera, pakakawalan din kita. Niloloko mo ako. Nagpapanggap ka lang sa lahat. Kasama ka pala sa lahat ng ito. Wala akong kinalaman dyan. Si Kuya ang gumawa ng lahat. Ako lang ang nagplano nito. Para makuha ang perang ito, pinahirapan mo talaga ako ng husto. Kaya pala ang bastos na si Kim Yusian ay naging sobrang tanga at nagpanggap na nakakatawa noong nililigawan ako. Dahil pala sa mga plano mo. Wala akong magagawa. Ang dating hepe ng pananalapi ng grupong Sen ay masyadong mahirap kausapin. Kaya ikaw na lang ang pinili ko. Si Lising? Hindi ba patay na siya? Anong kinalaman niya rito? Siyempre, may kinalaman siya. Ginalaw mo ba ang computer ko? Hindi ah. Hindi. Kagabi, tayong dalawa lang ang nasa kwarto. Walang ikatlong tao. Anong ibig mong sabihin sa pakikialam sa computer ko? Nasa kritikal na yugto ng pag-unlad ang kumpanya ngayon. Kung magkakaproblema sa pananalapi, kaya ko bang panagutan ang mangyayari? Sing-sing, nagkakamali ka. Huwag mo akong hawakan. Sabihin mo sa akin ng malinaw, ano ba talaga ang balak mo? Ikaw ang direktor ng pananalapi ng grupong Sen. Sa tingin mo, ano ang balak ko? Huwag.
Nakuha ko sa kanya ang lahat ng impormasyon ng grupong Sen at nalaman ko na ikaw ay isang madaling target. Sayang lang, ayaw niyang sumali sa amin kahit anong gawin. Kaya siya ang una na namatay. Kaya pala, noon pa man, ay tinitiktikan nyo na ang grupong Sen. Sa madaling salita, si Sen Puseng at ikaw lang. Hindi kasama sa plano sina Kialing at Musi. Aksidente lang silang lahat. Oh. At pati ang iyong nene. Alam ko, hindi lang ako ang may gusto sa perang ito, pati na rin ikaw. Kung hindi, bakit ka naman pakakasal sa matandang gurang na si Sen Puseng? Sa dami ng plano, hindi ko inakalang ganito ang sasapitin ko. Inalagaan ako ng mabuti ni Sen Puseng noon. Kung maulit man ang lahat, hindi na ako maniniwala sa mga kasinungalingan ni Qin Yusian. Akala mo ba ay mabuti kang tao? Para lang makasal kay Sen Puseng, sinadya mo siyang akitin at pinalabas na pinagsamantalahan ka niya para makonsensya siya hanggang sa mapilitan siyang pakasalan ka. Gising, gising! Ako, nasaan ang mga tao? Mga, Gusto mo akong kalabanin? Masyado ka pang bata. Ading, Patatayin kita. Ate, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Nanghihina na siya ngayon. Huwag makipagbakbakan na. Huwag mong hayaang makuha ang kutsilyo. Papatayin kita. Ate, Bitawan mo ang aking nene. Kundi ay uunahin kong patayin ang iyong totoy. Subukan mo lang. Tingnan natin kung hindi ko kaya. Sige na, sige. Sabay nating bitawan. Akala ko sa tagal nating nagmahalan, may kaunting tiwala pa. Mukhang nagkamali ako ng akala. Nasaan ang bulag na yon? Palabasin mo siya. Siya ang magpapalitan ng bihag. Sige. Huliin niyo siya. Kundi mamamatay tayong lahat. Sandali lang.
Sandali lang. Huwag muna rito. Gawin natin pag-alis. Bakit ang bilis mong bumalik? Masyadong malaki ang paradahan sa silong. Hindi ako nakahanap ng mapaparadahan. Naisip kong bumalik para isama sila kapag nakuha na ang pera. Ihagis muna sila sa loob ng kotse. Sandali lang. Nasaan si Limousine? Nandito lang siya kanina. Buwisit. Siguradong tumakas siya sa gulo. Pero hindi lalayo ang bulag na iyon. Hahanapin ko siya. Bilisan mo. Umayos kayo. Hindi ko akalain na mabilis tumakbo ang isang bulag. Hayaan mo na kung wala. Pera ang mahalaga ngayon. Gamutin mo muna ang sugat mo. Walang hiya ka. Nasaan ang pera? Huwag kang maglaro sa akin. Nandito lang ito. Takbo. Sige, tumakbo pa kayo. Walang hiya, ang lakas mong manakit. Mamaya lang ay ipapakita ko ang magiging kahihinatnan nito. Ano ang gagawin sa dalawa? Pumunta kayo doon. Nagmamakaawa ako. Binigay na namin ng pera. Wala kaming sasabihin kahit kanino. Pakawalan niyo na kami. Maniniwala ako kung iba ang nagsabi. Pero salot ka lang kapag hinayaan kitang mabuhay. Kukuha ako ng 2 sako. Bilisan mo. Naintindihan. Masyadong madali para sa inyo kung papatayin ko lang kayo agad. Si ate lang ang lagi kong nilalaro. Hindi ko pa nasusubukan ng nene. Kinyusian, wag mong hawakan ang nene ko. Kapag ginalaw mo pa siya, mumultuhin kita habang buhay. Kahit multo ka pa, kontrolado pa rin kita. Manood ka na lang ng mabuti. Lagot. May nangyaring masama. Patay tayo. May problema. Hindi ba't naayos na ang bangkay? Ako mismo ang gumawa, inilibing sa gilid ng ilog. Hindi pwedeng magkaproblema. Sino ang nag-text sa atin? Iisang numero lang. Sabi ni Sen Puseng ay nasa business trip siya. Walang nakakaalam na patay na siya. Kayo lang dalawa ang nakakaalam sa nangyari. Uy, hindi kami ang nagsabi. Ang pagsasalita tungkol dito ay walang maidudulot na mabuti sa atin. Sinusumpa ko na hindi kami ang nagsabi. Siguraduhin nyo lang. Nahanap ng taong ito kaming 4 na piraso ng sabay. Siguradong may alam siya. Anong gagawin natin? Hindi pwede. Kapag nagpatuloy ito, ay katapusan na natin. Kailangan nating takutin sila. Para mabuhay kami ni Juju. Damay-damay na tayo rito. Kung mag-aaway tayo ngayon, walang mapapala ang kahit sino sa atin. Para sa akin, todo na to ngayon. Patayin na nating 2 sila. Isisi natin ang lahat sa kanila, tapos takas pera na tayo at hayahay lang ang buhay. Wala na tayong ibang mas mabuting paraan. Sandali.
Huwag niyo kaming patayin. Ang taong ito ngayon ay nag-text ating 4 na tao. Siguradong may alam siya. Kapag kaming dalawa ay namatay, hindi rin kayo makakatakas. Hindi nyo na kailangang mag-alala. Napag-isipan ko na. Ang pag-text niya nito ay senyales na ayaw niyang lumala. May paraan pa naman. Kapag pinatay nating dalawa sila, hahabulin tayo habang buhay. Tama. Pwede tayong tulong-tulong para mahanap ang nasa likod nito. Paano mo ako nahanap? Ako ang tagapayo ni Jusin. May kopya ako ng mga numero nyo. Hindi ka naman nakakakita. Paano mo nasabing ang tatay ko ay pinatay ni Jusin at ng kasabwat? Oo, isa akong bulag. Pero dahil doon, ang pandinig ko ay matalas. Nang gabing iyon, may 3 tao sa bahay. Pero sigurado akong hindi iyon si Ginoong Sen. Paano ka nakakasiguro? Dahil madaldal si Ginoong Sen. Noong nasa bar kami, marami siyang sinabi sa akin. At dahil doon, naimbitahan ako sa bahay para tumugtog ng piano. Pero nang gabing iyon, hindi nagsalita si Ginoong Senan. Kaya, sa tingin mo ba ang tatay ko ay pinatay? Tapos, gusto mo magpalibing ako? Huwag mong pagdudahan ang pandinig ng isang bulag. Totoo man o hindi, malalaman natin sa libing bukas. Oh, may. May isa pa akong tanong. Ikaw, bulag ka. Paano ka tutugtog? Dahil hindi ako nakakakita, kaya ako tumutugtog ng piano. Hahaha. Ang bulag ay nakakatugtog? Haha. Unang beses ako makakita ng bulag na tumutugtog. Tumugtog ka para marinig ko, Saner. Opo. Tara na, Binibining Lee. Hindi ko inaasahan. Isang bulag na psikologo ay nakatugtog ng ganoong kagandang musika. Namulat ang aking mga mata. Pasensya na po. Salamat sa pagsasabi sa akin ng lahat. Kung totoo man ang lahat ng ito, hindi ko hahayaang ang yumaong papa ay mamatay nang walang saysay. Oo nga pala. Sa libing bukas, gusto kitang imbitahan para tumugtog. Ang hindi narinig ni tatay nung buhay pa, pagkatapos mamatay, ay tiyak na maririnig na niya. Kayo po ba ang nagpatawag ng sasakyan? Oo. Sa Kalye Chunyun. Hello boss. Kumpirmado na, isa siyang bulag.
Sige po. Ipadala mo sa akin ang address. Titingnan ko mamayang gabi kung nandoon pa ang bangkay. Bantayan mo sila. Huwag mong hayaang makatakas sila. Buwisit. Nandito lang to, kanina. Ano ang ibig sabihin nito? Gaza, Gaza. Hindi pwede ang ganyan. Kailangang pigilin ang dugo. Kung hindi, maya-maya lang, patay na siya sa shock. Lintek na yan. Hindi ko alam yan. Pakawalan mo kami, tutulungan kitang iligtas siya. Nurse ako, kaya ko siyang iligtas. Hindi mo kaya. Iligtas mo na siya. Subukan mong mandaya, papatayin ko ang ate mo. Damay-damay na tayo rito. Kapag napahamak kayo, anong mapapala namin? Iligtas mo siya. Tapos na. Tumigil na ang dugo. Disimpektahin. Itahi, karayom at sinulid. Ang susunod na eksena, siguradong kapana-panabik. Tumigil na ang pagdurugo. Pero dahil sa dami ng nawalang dugo, kailangan niya ngayong magpahinga. Ayos na ang lagay niya. Kailangan nating magmadali. May lakad pa tayo. Tara. Limusi. Ikaw pala. Teka. Huwag magkamali. Inimbitahan ko siguro Musi para tumugtog. Ang taong naghahanap sa inyo ay ako. Sendong, bakit ikaw? Walang hiya. Alam ko na pinakasalan mo si tatay dahil sa masamang balak. Nakipagsabuatan ka pa sa ibang tao para makuha ang ari-arian ko. Tigilan ang daldal. Bakit mo kami pinapunta rito? Anong gagawin? Anong nangyari kay tatay? Nasa business trip si tatay mo. Hindi ba niya sinabi? Business trip? Business trip? Nahanap ko na ang bangkay ni tatay. Umaarte pa rin kayo rito? Hump. Kung hindi ko lang tiningnan kagabi, baka nauto mo na ako. Nahanap mo na? E di mag-report ka sa pulis. Bibigyan ka nila ng hustisya. Gusto mo ba na tulungan kitang tumawag? Mag-report sa pulis? Nagagawa mo pang magsinungaling. Nagagawa mo pang magdahilan. Patayin siya.
Ate, Huwag kang lalapit. Kapag lumapit ka pa, papatayin ko siya. Bahala ka sa buhay mo. Kahit hindi ko gustong walang kwentang ama ko, siya pa rin ang tunay kong tatay. Pinatay siya ng babaeng yan. Gagamitin mo pa siya para takutin ako? Gusto ko na nga patayin mo na siya. Sayang lang ang oras ko. Sendong, mag-asawang sibil kami ng tatay mo. Ako ang pangunahing tagapagmana. Marami pang pera ang tatay mo. May naisip ako. Gusto mo bang marinig ito? Iyon ay, kayong lahat, mamatay na kayo. Ang pera ay sa akin ng lahat. Umayos ka. Kinurot ko si ate ng 2 piraso. Napakalambot at kinis niya. Mas gusto ko si Nene, punong-puno ng kabataan. Ha ha ha. May kulang pang isa. Nasaan si Kenjus yan? Nasaan ang pera ko? Nasaan? Maliwanag. Sanir, ibibigay ko na siya sa iyo. Magpakitang gilas ka sa kanila. Isang live na reality show. Salamat, Sen Junior. Sasabihin ko sa iyo ang address. Huwag mo siyang sasaktan. Sanir. Magsalita ka. A45, Kalyehedong. Laulio, ganito, bantayan mo silang 3 kapag naibalik na namin ang tao. Sige, ipalubog sa dagat mamayang gabi. Pasamahin sila sa walang hiyang itay ko. Huwag kang mag-alala, boss. Sen Junior, paano naman ang bulag? Binibining Lee, lalabas na ako sandali. Babalik ako para ihatid ka mismo. Salamat. Naku, sayang naman. Napakaganda mo, Binibining Lee. Bakit ka pa naging bulag? Binibining Lee, mahilig ka bang makinig ng musika? Anong mga kanta? Patutugtog ako para sa iyo. Kahit piano music na lang. Classy, talagang classy. Salamat. Walang anuman. Hoy, huwag ka nang magpakapagod. Lalong humihigpit ang buhol ko. Sayang naman, malulubog ka na sa dagat. Bilisan mo na, pasayahin mo muna si kuya. Bitawan mo ako. Ako. Pumapayag na ako. Pakawalan mo muna ako. Nahihirapan na talaga ako. Ako, isang mahinang babae lang at hindi makakatakas sa iyo. Ayoko lang masaktan ng husto. Sige, siguraduhin mong wala kang balak. Basta't makipagtulungan ka sa akin, kapag naging masaya ako, mas magiging masaya ka rin. Hoy, tingnan mo si Binibining Lee. Hindi na nga siya nakakakita at ngayon ay hindi pa makarinig. Hindi ba kapanapanabik ito?
Sen Junior, ang ganitong paraan ng pagkamatay nakita ko na sa telebisyon. Ito ay allergy sa gamot. Nasakal siya. Sige. Huwag mo nang pansinin yan. Hanapin na ang pera. Nakuha mo ba? Sendong, dalhin mo ang pera sa lokasyong ibinigay ko. Kung hindi ay tatawag ako agad sa pulis. At sasabihing pinatay mo si Qin Yusian. Kung hindi ko makukuha ang pera, hindi ka rin magiging masaya. Hindi totoo. Sasabihin mong ako ang pumatay at ako na agad ang pumatay? Ha? Lumingon ka sa labas ng pinto. Hindi ba may CCTV doon? Nung umalis kami, maayos pa ang lagay ni Qin Yusian. Pero pagdating mo ay namatay siya. Tingin mo ba ay maniniwala ang pulis sa iyo o sa amin? Ay, oo nga pala. Ang mga bote ng gamot at gamit ay pinunasan ko na. Wala nang kahit anong fingerprint. Ako? Hoy. Wizet. Walang hiya ka. Kung hindi mo lang sinabi kay Sendong, sana ay malaya na akong nagpapakasaya kasama ang pera. Sabi ko na nga ba, sa huli ay pipiliin niyo pa rin ang ganitong paraan. Narito na sila. Nasaan si Wang Laolio? Kuya Leo? Nasaan ang kuya ko? Patay na. Pinatay mo ang kuya ko. Hindi kami ang pumatay sa kanya. Patay na siya nung dumating kami. Anong pinagsasabi mo? Pinatigil na ng nene ko ang pagdurugo niya. Paanong mamamatay siya? Siguradong ikaw ang pumatay. Isa kang mamamatay tao. Nangingitim ang mukha ng kuya mo. Nasakal siya. Siguradong silang dalawa habang ginagamot ang sugat ang nakapatay sa kuya mo. Kinlang, huwag kang makinig sa kanya. Marami tayo. Gusto niya lang tayong paghiwalayin. Isantabi muna natin ang tungkol sa kuya ko. Nasaan ang pera? Nasa kotse ang pera. Dalhin mo rito ang pera. Isama mo na ang mga tao. Akala mo ba'y ganoon? Kadali ang lahat? May hawak tayong alas laban sa isa't isa. Ngayon ay mayroon na lang. Isang paraan para matapos ito. Anong paraan? Iyon na yung kamatayan. Sen Junior, gasolina ito. Pinapunta namin kayo rito. Akala niyo ba wala kaming paghahanda? May gana kang sindihan? Ang daming gasolina nito. Sabay-sabay na tayong mamatay. Sige na. Sen Junior, Patayin niyo siya. bata, naghahanap ka ng kamatayan. Task ito lang ba? Nangangagat ka ha?
Mamatay. Tingnan natin kung sino sa ating dalawa ang mauuna. Ate, Hey, sino sa ating dalawang mauuna? ate. Walang hiya. Pinatay mo ang tatay ko. Gusto mo pang suluhin ang mana ko. Papatayin kita. Huwag kang manakit. Pag-usapan natin ito ng maayos. Ate, Ading, kunin mo ang pera at umalis ka na. hindi ate. Hindi kita pwedeng iwan. Sabay tayong aalis. Napakasarap naman ang samahan ninyong magkapatid. Papatayin talaga kita. Tapos na ang problema nila. Ngayon, oras na para sa atin. Anong gagawin mo? Hindi ba nagkasundo tayong magtulungan? 20 milyong dolyar lang ang kukunin namin. Huwag kang tanga, Ineng. Kaya ko itong kunin mag-isa. Bakit ko pa kayo bibigyan ng parte? At saka, pinatay niyo pa ang kuya ko. Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng kuya mo. Si Sendong ang gumawa noon. Hemp. Wala akong pakialam kung sino ang pumatay sa kanya. Sa totoo lang, dapat pa nga akong magpasalamat sa inyo. Dahil tinulungan niyo akong iligpit ang ulong bato na yon. Kung hindi, kailangan ko pang makihati sa pera, masyadong maabala. Ganito ang mas mabuti. Parehong talo kayong dalawa at ako ang siyang nanalo. Nagpapanggap ka lang pala sa lahat? Siyempre naman, kung hindi ako magpapanggap, paano kayo maglalaban ng ganito katindi? Pero, hindi ko talaga inaasahan. Nasa huli, kayong dalawa ang matitira. Bibigyan ka namin ng 10 milyong dolyar. Paalisin mo lang kami. 5 milyong dolyar. 5 milyong dolyar. Kahit isang kusing wala na kaming kukunin. Wala na kaming kukunin kahit ano. Pakawalan mo lang kami. Pakakawalan kayo. Lalabas at lalabas din ang katotohanan balang araw at ituturo pa rin ako. Mas mabuting isang gawa lang. Akala mo ba, kapag pinatay mo kami, ay makakatakas ka na? Sinong nagsabing papatayin ko kayo? Isipin mo na lang. Kung pagsasamahin ko ang binulag ninyong si Jausan sa iisang lugar, ano kaya ang mangyayari? Kinlang, huwag kang sumobra. Ubusan na to kung kailangan. Kayo lang ba? Ako ang huling mananalo rito. Bitawan mo ako. Ate, nandito na ako. Ate. Huwag mo akong takutin, ate. Sa totoo lang, dapat pa nga kitang pasalamatan. Kung hindi ay, paano ko masosolo ang 50 milyong dolyar bilang ganti sa iyo? Gagawin kong mukhang eksena ng krimen ang lugar na ito. At ikaw ang lalabas na salarin sa lahat ng ito. Napakayabang mo pa rin gaya ng dati. Hindi ba't nabulag ka na dahil sa lason?
Hindi pa huli ang lahat para malaman mo. Ginawa ko ang lahat ng ito para sa iyo, para mabigyan ka ng mas magandang buhay. Musi, bakit mo ako sisisihin? Kailanman ay hindi kita sinaktan mula simula, hindi ba? Iyan din ang sinabi mo kay Lising noon. Huwag mo akong pilitin. Puno rito ng mga bariles ng gasolina. Sabay tayong mamatay. Lakas ba ng loob mo? Tingnan natin kung kaya ko. Mula simula hanggang dulo, isa kang duwag na tao. Sa dilim ka lang marunong maging sulsulero. Si Qin Yuxian ang pumatay sa lahat dahil wala kang lakas ng loob. Nagpanggap kang mahina para hayaan silang magpatayan. Sa madaling salita, takot kang kumilos. Kahit pumatay ay hindi mo kaya, magagawa mo pa bang tapusin ang lahat? Huwag mong kalilimutan, ang trabaho ko talaga ay bilang isang psikologo. Kahit gaano ka pa kagaling magtago, hindi ka makakatakas sa aking mga mata. Napakasama mong babae. Nasaan ba ito? Nagsisisi ako na nilapitan pa kita noon. Nagkakamali ka. Hindi ikaw ang lumapit sa akin, kundi ako ang sadyang lumapit sa iyo. Ate, ang nanakit sa iyo ay nasa harap mo na. Nakikita mo ba ito mula sa iyong gabay sa langit? Sino ang kinakausap mo? Nasaan ba talaga tayo? Mukhang nakalimutan mo na. Hayaan mong tulungan kitang maalala ang lahat. Ano ito? Lising. Ito ang manika na ibinigay ko kay Lising. Ikaw ba ang nene ni Lising? Mukhang hindi ka naman tanga. Tama ka. Gaya ng iniisip mo. Ako nga ang nene ni Lising. Pinatay mo ang aking ate. Ang sandaling ito ay hinintay ko ng eksaktong 3 taon. Pakawalan mo ako. Ibibigay ko sa iyo ang 50 milyon. Wala akong kukunin kahit isang kusing. Pero hindi tayo magkatulad. Musi. 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 Mahal na mahal ka ni ate. Ibinigay niya ang lahat sa'yo. Pero pinagtaksilan mo siya. Napakasama ng iyong loob. May pakay ako sa paglapit kay Lising. Pero tapat ang nararamdaman ko sa iyo. Musi. Hinahamon mo ba ang talino ng isang psikologo? Sinasabi ko sa'yo, hindi kita kailanman minahal. Lumuhod ka. Sabihin mo ang lahat. Nang alam mo ng lahat-lahat. Magsasalita na ako. Nilapitan lang kita. Para lang gamitin si Jusin at kunin ang ari-arian ng kumpanya ni Sen Puseng. Noong nasa restorang Hapones tayo,
Sinadya ko ring lumapit sa'yo. Ading ko. Mukhang nahanap ko na ang tadhana ko. Kinlang ang pangalan niya. Mahilig din siya sa mga manika gaya ko. Naniniwala akong ito ay tadhana. Ate, tayong dalawa na lang hanggang ngayon. Ikaw ang buong mundo ko. Ano man ang maging desisyon mo, palagi kitang susuportahan. Kapag may nang-api sa'yo, sisiguraduhin kong magbabayad siya. Hindi iyon magagawa ni Kinlang. Nagtitiwala ako sa kanya. Patawad. 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 Ate, ang tanga mo naman. Anong nangyayari? Ako ang tumawag sa pulis. Nandito ang lahat ng ebidensya. Dalhin na yan. Dr. Lee, nakatakda na ang appointment ng susunod ninyong pasyente. Maaari na kayong magsimula. Sige, naintindihan ko.